Ang mas magandang pakinggan na panalangin para sa Panginoon ay hindi, Lord, kailan mo ba ibibigay? Kundi, Lord, ano pa nga ba ang dapat kong gawin? Ano pa nga ba ang dapat kong isurrender sa iyo? Ano pa nga ba ang dapat mong iayos sa buhay ko? Maging sa pamilya ko. Ano pa nga ba? Sige, Panginoon, susunod ako, magpapaubaya ako. Kung lahat ng miyembro ng pamilya mo, responsible. Ganda nun. Kung pareho kayo ng pangarap ng asawa mo para sa mga anak ninyo, at dahil dito, mas malaki man ang sweldo mo sa kanya, at least nagsisikap siya para maabot ninyong pareho, teamwork, ang pangarap ninyo para sa inyong pamilya. Yung wala siyang bisyo, yung hindi siya magna-number 2, yung walang magiging mga balakid sa pagkasama ninyo. Ganda nun. Kung ang lahat ng mga anak mo nagsisikap talagang mag-aral. Kung hindi mo na masyadong bumabarkada. At kapag nakapagtapos ay tutulong sa'yo sa mga kapatid nito. At kung magpamilya man ay hindi naaasa sa'yo, hindi man makapagbigay, hindi na lang kukuha mula sa'yo. Kung nandun ang suportahan ng mga magkakapatid, ng mga anak mo, napakalayo na sana ng narating ng pamilya ninyo. Sabi ko kanina, after 500 years of Christianity, is this the quality of life that we expect and that we deserve? After 500 years, kamusta naman yung million years mo ng paghihintay, ng pagiging responsible ng iyong mga mahal sa buhay, upang tumulong sana, upang magbago sana, upang mag-ambag sana, kahit kaunti lang. Tagal na, di ba? Hanggang ngayon wala pa. Sakit sa bangs. Kasi hindi yan yung in-expect mo. By this age, by this time, ito na yung pangarap mo. Dapat ito na yung narating ng pamilya ninyo. Ba't wala pa? Kasi may setback. May hindi sumuporta. May hindi gumawa ng responsibility niya. At hindi mo deserve ang buhay na ito sapagkat sa dinami-dami ng ginawa mo at sinakripisyo mo. Kung ganun din ang ginawa niya at sinakripisyo niya, ang taas na ng narating ng inyong pamilya. I feel for you. Marami kong na-encounter na ganito. Pero isa lang ang payo ko sa kanila at sasabihin ko din sa'yo. Do not give up. Don't give up on your dream for your family. Father, iniwan ako ng asawa ko. Father, irresponsable yung mga anak ko. Ano bang pangarap para sa pamilya? Ayok. Your family cannot afford anymore to have another setback. Kung naging irresponsible siya, huwag mong gayahin. Kung naging unfaithful siya, huwag mong gayahin. Kung naging selfish siya, huwag mong gayahin. May katulong ka pa. Sino? Ang Panginoon ang siyang nagbigay ng pangarap na yan sa iyo. Ini-encourage ka niyang magpatuloy, tutulungan ka niya, maniwala ka. Alam mo yung kantang, if we hold on together, I know our dreams will never die. Don't let your dreams die. Hold on to God. At kung ano ang kakulangan ng iba, pupunan niya. Kasi hindi siya papayag na mauwi sa wala ang lahat ng pangarap niya para sa inyong pamilya. Kung ayaw nila, sumigik. Pero, at the end of the day, and even at the end of your life, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung ito lang yung naabot mo para sa pamilya mo, kung hindi mo fully at kung hindi mo agad naabot ang pangarap mo para sa pamilya ninyo. Bakit? Nag-iisa kayo. You can only do much. Lalo pa kung may tumalikod sa responsibilidad nila. Basta ang mahalaga, gawin mo ang iyong tungkulin. At gawin mo rin ang tungkulin na iniwan ng iba hanggat kaya. Tama po, pwedeng hindi kumpleto ang resulta. Po pwedeng maging kulang ang suporta. Pero ang mahalaga, lumaban ka ng sobra. Ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon kung saan mas lalo ka pa niyang ibe-bless. Basta, naging karapat-dapat ka sa mga naunang blessings niya. At tulad nung may minisahan ako kagabi
90 plus years old na si nanay. Maaga siyang nabiyuda. Tinaguyod niya ang lahat. Marami silang mga anak mag-asawa. And accomplished na lahat sila. Mga anak na kakatuwa. Sabi ko dun sa misa ko, pasalamatan niyo ang Diyos dahil blessed kayo. Pero pasalamatan nyo rin ang nanay nyo sapagkat dahil sa kanya, yung mga blessings ng Diyos na doble, na triple, dumami ng dumami dahil naging tapat na katiwala ang nanay ninyo para sa pamilya ninyo. Ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa kanya, naging mabuti siyang asawa at ina. Kaya dumami yung biyaya ninyo, hindi nyo maaabot. Yung naabot nyo ngayon, kundi dahil sa nanay ninyo. Yes! Blessing yan ng Panginoon. Pero kung wala ang nanay ninyo, hindi mo mas ma-enjoy yan ngayon. Kaya kapatid, blessed man ang pamilya mo ngayon, ano man ang problema, yan ay dahil sa Panginoon. Pero yan din ay dahil sa iyong partisipasyon. Kaya, kahit feeling mo ikaw na lang lagi ang nagdadala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi ikaw talaga yung sikreto kung bakit yung biyaya dumadaloy mula sa kanya at napupunta, nagsasanga-sanga sa iyong pamilya. Paano na lamang sila kung bibigay ka? Ha? So, isipin po natin yun, ha? Na yung mga blessings na nare-receive natin, ito ay jumping board pa for more blessings. Provided, maging katiwa-tiwala tayo, mas maging mabuti tayo, mas isipin natin ng ating kapwa-tao, ang ating pamilya, mas maging matyaga, mas maging masakit, mas maging mapagmahal tayo. Mas lalo pa yung mga blessings na yan, maniwala ka. Tama! Ang blessings naman ay walang kondisyon. Pwede naman tayong bigyan ng blessing ng Panginoon nang walang man's participation. Pero doon mas nagmumultiply yung blessing na yun. May mga blessings kasi ang Panginoon na hindi niya ibibigay sa iyo hanggat hindi ka pa handa dito. Ikaw ba na magulang, magbibigay ka ng tunay na kotse sa anak mo? Kung 12 years old pa lang ito, adik ka? Siyempre, dapat mag-mature muna siya, di ba? Magsanay muna. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Mas marami siyang blessings na ibibigay, provided na ready na tayo. Yes, I know this somehow sounds not so great. Halimbawa, sa mga taong ready na, sa mga biyaya na hinihiling nila, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila makuha. Halimbawa, yung biyaya ng anak. Lord, tagal na po namin walang anak. Kahit isa lang po sana, Lord. Kahit isa lang. Please lang. Halimbawa, yung biyaya ng kalusugan, Lord, gumaling na po sa anak ko, yung mahal ko para maayos ko na yung pamilya ko, magawa ko na yung mga gagawin ko. Lord, ready na ako para sa biyaya na ito. O kaya yung biyaya ng asawa, Lord, ano pa bang ire-ready ko? 45 na ako. Mahirap yun. Yung readiness, nandun na eh. Bakit wala pang blessing? Bakit wala pang grace? Kapatid, ang dasal ko, makuha mo pa rin yung mga grace na yan. Yung mga gusto mong yan. Pero hindi man, tandaan mo, ang mga blessings ay hindi lang mga yan. Tandaan mo, ang Diyos din ay madiskarte, maparaan sa mga blessings na sa atin ay Kanyang inilalaan. Hindi ka man niya mapagbigyan sa isa o dalawang blessing, babawi siya sa ibang mga blessings. And more than all these blessings, sana ang masilingin natin ay ang Kanyang abiding presence na maramdaman natin. Hindi lamang yung mga biyaya na ating hinihiling, kundi siya na source of all these blessings. At mangyayari yon kung kahit wala tayong hihilingin, magdarasal at magsisimba pa rin. Mangyayari yon lalong-lalo na kung kahit hindi pa rin natin nakukuha, matagal na ang ating hinihiling, tayo ay magdarasal, magsisimba, at sasampalataya pa rin. Kasi doon, pinapakita mo na sa Kanya eh. Mahalaga yung mga hinihiling ko, pero mas mahalaga na maramdaman kita, Lord, dito. Napakahalaga nun! Kasi darating yung pagkakataon, ano man ang mga blessings natin sa buhay, iiwan natin lahat niyan. Kapag nasa bani ka ng karamdaman, makikita mo ang pinakamahalaga. Hindi ang lahat ng ito, kundi ang source ng lahat ng ito, si Kristo dapat nasa puso ko. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Father, kanan-knockdown ko lang, kadadapa ko lang,
Parang walang katapusan. Tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Nananahimik ako, dumating kayo, nagpadasal kayo, nang hindi nangyari, sisihin mo pa ako. Ano man ang problema mo ngayon, hindi ko sasabihin, ayos yan. Pero sasabihin ko sa iyo, nasa maganda kang okasyon para magbilagro at maghimala sa buhay mo ngayon ang Panginoon. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa iyo ng demonyo eh. The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo eh. Unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya. Para mawalan ka ng pag-asa. Eh ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan. Ano ang pangarap mo? Sa sarili mo, para sa mga taong mahalaga sa'yo. Handa ka naman bang magsakripisyo para matupad ang pangarap na ito? May mga tao kasi na hanggang pangarap lang. Sabi nga nila, libre ang mangarap, walang bayad. Yun tayo eh. Kaya nangangarap halos lahat. Pero pag kinakailangan na maghirap, ayawan na. Ang nakikita mo lang, yung maganda ng estado ng taong hinahangaan o baka nga kinaiinggitan mo pa. Kasi successful na siya, fulfilled na siya. Hindi mo nakikita yung mga sakripisyong binata niya, maabot lamang sa tulong ng Diyos ang estadong kinalalagyan niya. Narinig po natin sa ating mga pagbasa, ang pangarap ng Diyos sa atin noon pa mang una. Ano? Ang maligtas tayo. Kaya ginawa niya ang lahat para dito. Nandiyan tayo'y nilikha niya, nandiyan tayo'y tinubos niya ng sariling buhay pa niya, ng pagkakatawang tao niya. Nakita niyo na, kapag ang Diyos ang nangarap, hindi lang dahil makapangyarihan siya at kaya niyang gawin ang lahat, talagang tinatrabaho niya, pinagsisikapan niya para matupad niya. That is why, kapag siya ang nangarap, pupwedeng maantala, pupwedeng magkaaberya along the way. Pero sa huli, mangyayari pa rin ang dakilang kalooban niya. Ito ang dapat na magbigay sa atin ng pag-asa para sa ating mga pangarap. Lalo na kung maiaalay natin ang pangarap natin sa pangarap ng Diyos para sa atin. Ito ang dahilan kapag may nagpapapray over sa akin with the intention, halimbawa, Ader, pray over nga, eleksyon, manalo sana ako sa eleksyon. Father, pray over para po makapasok ako sa trabaho na gusto ko, para mag-boom yung negosyo ko. Father, pray over para makapag-abroad ako. Father, something like that. Marinig man niya o hindi, talagang sinasabi ko sa panalangin ko kapag pinipray over ko yung mga taong kanyan. Ganito, Panginoon, matupad sana ang pangarap mo para sa Kanya. Ayun, lumalagay ako sa sigurado. Mahirap nang mag-pray over sa inyo. Masisi niyo pa ako. Pray over ako, hindi ako nanalo. Hindi ako nakapasa. Denied ako. Hindi ako nakapasok sa trabaho. Hindi nag-boom yung negosyong gusto ko. Nananahimik ako, dumating kayo, nagpadasal kayo, nang hindi nangyari, sisihin mo pa ako. Doon ako sa sigurado. Hindi sa pangarap mo, kundi sa pangarap ng Diyos para sa iyo. Sapagkat kung pangarap mo lang, kung pag-isikap mo lang, hindi mo maabot ang pangarap mo. Maabot mo man, hindi mo maabot ang tunay na kaligayahan para dito. Pero kapag pangarap ng Diyos sa iyo ang pinag-usapan, ilista mo na, siguradong mangyayari, maniwala ka. At kapag nangyari, siguradong mararamdaman mo yung kapayapaang sinasabi ng Panginoon ipagkakalob sa iyo. Kapayapaang hindi maintindihan ni numan. Kapayapaan dahil natupad sa buhay mo ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Sapagkat yun ang mas makapagpapasaya, mas makabubuti, hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong nakapaligid at maapektuhan ng buhay mo.
Pero dapat, magsikap ka pa rin. Dapat, magtrabaho ka pa rin. Dapat, magpakabuti ka pa rin. Dapat, magdasal ka pa rin. Hindi dahil nakadepende sa lahat ng ito ang pagkatupad ng mga pangarap ng Diyos para sa atin. It's just that we must show to God that we are willing. Kasi kahit gusto niya at ayaw naman natin o hindi tayo worthy, bakit niya ibibigay sa atin ang pangarap niya para sa atin? Di ba? Pero wag ka. Pag natupad ang pangarap niya para sa iyo, dahil nagsumikap ka rin, pinakita mong gusto mo, yun ang makabubuti at makapagpapasaya sa iyo. At sa mga taong maapektuhan ng buhay mo, as I said. Tingnan po ninyo sa halimbawa na ipinakita ni Justin Brownlee. Di ba? Intindi? Tindi ng ginawa niyan. Huwag na lang natin pag-usapan muna yung kontra Jordan. Kontra China. Iba. Nakalain mo, ang tindi nung tambak sa atin, nahabol natin, nag-spearhead siya. Tapos yung less than 2 minutes, lamang pa ng 7 ang China, home court pa nila. Akalain mong sunod-sunod yung puntos ng taong yan? Including that game-winning 3, game-winning basket. Boom! Patay. Sabi nga nung maraming mga Pilipino, dapat gawin na yung national hero. Dapat ipagpagawa na natin yan ng rebulto. Naturalized player natin yan bilang Pilipino, ha? Pero alam po ba ninyo na hindi yan ang una niyang pangarap? Ang una na talaga niyang pangarap ay makapag-NBA talaga. Nag-try out siya? Yes, hindi lang minsan. Couple of times, pero hindi pinalad. Kasi masyado raw yatang maliit yung height niya sa height na hinahanap na forward sa NBA. Kaya dito siya sa atin napadpad. Pero pwede ba nating sabihin sa kasamang palad? I don't think so. Kasi kung pag-uusapan, kasikatan, I think kung naging NBA player siya, mas marami mas sikat kaysa kanya. Ngayon, talaga sikat siya. Pag-usapan pera, palagay ko, mas malaki ngayon ang kinikita niya sakaling naging NBA player siya. With all the favors na binibigay sa kanya, inaalagaan talaga siya. Lalo na ng Barangay Ginebra. Ngayon pa, ng buong Pilipinas pa. At kung naging NBA player siya, pwedeng ang magmahal lang sa kanya, isang estado lang sa Amerika, New York, Indiana, parang ganun lang. Pero ngayon, mahal na mahal siya ng buong bayang Pilipinas. So pwedeng hindi nangyari yung unang pangarap niya, pero ang tinupad ng Diyos ay ang mas magandang pangarap niya para sa taong ito. Yan ay dahil nagsikap pa rin siya, nagtiyaga pa rin siya, he did not give up. Nanampalataya pa rin siya. Yun ang sinasabi ko, bilang follow-up na payo dun sa mga nagpapapray over sa akin. Lagi ko sinasabi, basta brad, basta sister, ano man ang mangyari ha, magsikap ka pa rin, magtiyaga ka pa rin, magdasal ka pa rin, sumampalataya ka pa rin. Pasasaan ba't matutupad ang magandang plano ng Diyos para sa'yo? Tama namang mahirap yung payong magsikap ka pa rin, magtiyaga ka pa rin. Lalong-lalo na kung nabigo ka, nasaktan ka, nagka-problema ka pa. Ang hirap ng payong ganyan. Pero kung iisipin mo naman, meron bang nanalo nang hindi mo na nabigo? Meron bang nasarapan, naligayahan sa buhay nang hindi mo na nasaktan? Meron bang nagtagumpay nang hindi mo na nakaranas sa mga problema sa buhay? Mars, wala. Parte ng buhay ang pagkakasakit, ang sakit, ang pagkabigo, ang problema. And besides, kung papansinin po ninyo sa Bible, halos lahat ng himala napangunahan ng isang matinding problema. Bago ang himala, may problema muna. The earth was a formless wasteland. Walang forma ang mundong ito, balot ng kadiliman. Di ba problema yan? Ano nangyari? Nilikha ng Diyos ang sandaigdigan. Ano yan? Himala yan. Problema, himala. Nagkasala ang tao. O hindi ba problema yan? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya nagkatawang tao si Kristo para iligtas tayo. O hindi ba milagro yan? Problema ng kagutuman, kaya himala siyang nagpakain. Problema ng pang-aalipin ng diablo, kaya himala niyang pinagtabuyan ang mga diablo, ang mga demonyo. Himala na kakalingan dahil may problema ng karamdaman. Problema ng pag-aalburuto ng dagat, kaya may himala ng pagkakalma ng dagat. O hindi ba't problema na namatay siya, pinatay siya? Ano nangyari? Ang himala ng muling pagkabuhay niya. Bawat himala, napapangunahan mo na ng problema. Bawat milagro, may nauna mo ng matinding pangangailangan ng tao. Kaya kapatid, ano man ang problema mo ngayon, hindi ko sasabihin, ayos yan. Pero sasabihin ko sa iyo, nasa maganda kang okasyon para magmilagro at maghimala sa buhay mo ngayon ang Panginoon.
You see, wala namang maling ma-knockdown. Sabi ko nga, parte ng buhay yan. Ang mali, manatili kang down. Sige nga, sa paglalarawan na lang, nakakita ka na ba ng boksingerong matapos ma-knockdown, hindi na tumayo? Hindi na bumangon? Walang ganon. Kung merong ganon, iba na yon. Patay na yon. Delikado na yon. Lahat ng boksingero, kahit ma-knockdown, tumatayo para makabawi. Hindi man sa boxing muli kapag nabilangan na, kundi sa ibang bagay sapagkat alam niya, tatayo at tatayo siya. Hindi lang boxing ang buhay. Marami pang mga laban akong dapat pagtagumpayan at pwedeng mapaglabanan, mapagtagumpayan sa aking buhay. Ganon din sa buhay. Kung ma-knockdown ka, niloko ka, hindi lang yan ang buhay. May sakit ka, hindi lang yan ang buhay. Hindi nag-boom yung negosyo, yun lang ba ang negosyo? Hindi ka napasok sa trabaho, yun lang po ba ang trabaho? Yan lang bang taong yan ang makapagpapasaya sa'yo? At hahayaan mong uminog dyan ang mundo mo sa pagkatalo, pagkabigo, sa problema ang naranasan mo? Amon, na-knockdown ka, do not stay down. Laban! Father, ka-knockdown ko lang, kadadapa ko lang. Parang walang katapusan. Tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Sino bang nagsabi sa'yo, lahat ay tapusin mo, lahat ayusin mo? Masyado ka lang nabibigatan kasi iniisip mo na yung 10 years from now, 5 years from now. Iniisip mo na agad, dapat magkaganito, dapat maayos to, dapat maayos yon. One at a time. Kung ano lang muna yung kaya mo. Sapagkat ang Diyos, ang siyang magpupuno ng kakulangan mo. Siya ang aayos. Siya ang magtatapos ng lahat. Basta huwag kang mag-give up. Alam niyo sa Bible, may digmaan dun sa Old Testament. Hindi ito fiction, nangyari talaga ito. Pinapangunahan ni Gideon ang mga Israelita. Ang kalaban nila, mga Madianita. Ang mga Madianita, ilan? Kunti lang, 135,000 lang naman. Ilan naman sina Gideon at ang mga Israelita ang piniling bayan ng Diyos? 32,000. Kontra sa 135,000 ng mga Madianita. Pero ang susurpresa, alam ninyo, nang mag-report si Gideon sa tunay na Diyos, kay Yahweh. Sabi niya, Mosing, makikipagdigma tayo. Ang kalaban po natin, 135,000. Parang gusto sabihin siguro ng Diyos, alam ko. Tayo po ngayon ay 32,000. Alam niyo, sabi ng Diyos kay Gideon, sobrang dami niyo. Magbawas kayo. Kaya nagbawas sila. Yung 32,000, naging 10,000 na lang. Nag-report si Gideon sa Diyos, Lord, we only have 10,000. Alam niyo, sabi ng Diyos, marami pa rin yan. Magbawas kayo. Palagay ko, hindi na nagbawas si Gideon. Kusang nabawasan na lang eh. Ako man yun. Laban natin, 135,000, tayo 10,000 lang. Bahala kayo dyan. Kaya yung 10,000 naging 300 na lang. Nang sabihin ni Gideon sa Diyos, Lord God, we only have 300 men. Alam niyo sabi ng Diyos, very good. Very good. Siguro iniisip ni Gideon, bibigyan ako ng missile nito, bibigyan kami ng mga rockets nito, bibigyan kami ng mga tangke nito. Kapatid, wala pa noon kang mangarap ng ganyan. Kaya ano yung binigay na kasangkapan sa kanilang pangdigma? Ay nako, eto, torches, jars, trumpets. Kung ikaw yung kasama ni Gideon, 300 lang kayo, kontra 135,000, yan ang gamit nyo. Anong isipin mo? Ano tayo magpa-party? Pang night party, pang beach party, yung mga gamit na yan But as I said, hindi fiction yan. Nanalo sila na 300 men. Alam nyo ang dahilan ng Diyos, nasa Bible, kung bakit ganun lang ang number nila at ganun lang din ang gamit nila, ayokong pag nanalo kayo, isipin ninyo dahil sa inyo. Gusto ko pag nanalo kayo, ang lagi niyong isipin, ako ang nagpanalo sa inyo. Kasi gustong iparamdam ng Diyos ni Yahweh kay Gideon at sa mga Israelita, yung pinaramdam at sinabi niya kay King Josaphat sa 2 Chronicles 20:15, do not be afraid of your vast enemies, for the battle is not yours, it is mine. Huwag kayong matakot sa dami ng kalaban ninyo, sapagkat ang laban na ito ay hindi nyo laban, ito ay laban ko. Kaya wag mong isipin, paano mo maayos? Paano mo matatapos? Bahala ang Diyos. Basta, gawa ka ng karampatang pagkilos. Do not give up. Magsikap ka pa rin kung ano lang yung kaya mo. Ano ang laban mo ngayon? Laban ng kalusugan mo? Gusto mong gumaling?
Sa palagay mo, ayaw kang gumaling ng Diyos? Meron bang magulang na nakatitiis sa anak na naghihirap? Na ayaw gumaling ang anak? Sige nga, gusto mong magkasundo muli kayong mag-asawa. Okay? Meron bang Diyos na ayaw magkasundo ang mag-asawa? Siya ang nagpag-isa sa inyong dalawa? Gusto mo na magbuo ang pamilya mo? Siyempre, mas lalong gusto ng Diyos. Gusto mong masolve ang problema mo, makapagbago ka ng buhay, magbago yung mahal mo, mas lalong gusto ng Diyos. Kaya kung yan ay iniisip mong laban mo, ang isipin mo, mas laban ng Diyos ito. Kaya hindi imposible ang himala at milagro. Ang hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Do not give up. Nang in-interview si Coach Tim Cone, maliwanag ang sabi niya, hindi siya makapaniwala. Naging very honest siya. Last 2 minutes daw, nag-give up na siya. Totoo, nag-give up na siya. Hindi lang niya sinabi sa mga players niya. Sa loob-loob daw niya, hindi pwedeng manalo kami. Sigurado to, olats to, talo to. Tanggap na niya. Sabi nga niya, dagdag pa niya, akala ko, sa pelikula lang nangyayari ito. Nangyayari. Boom! Boom! Kaboom! Panalo! Eto ngayon ang itatanong ko sa inyo. Di ba sabi ko, do not give up para may himalang maganap? Nag-give up bakit may himala pa rin naganap? Sagot, siya mismo ang nagsabi, nag-give up ako, pero hindi ang mga players ko. Kaya may nangyaring milagro. Kapatid, si Coach Tim Cone lang naman ang winningest, pinakamaraming naipanalong kampyonatong coach sa kasaysayan ng PBA, nag-give up. Darating ang pagkakataon sa buhay mo, sa dinami-dami ng problema ng pamilya ninyo, yung pinakamatalinong kilala mo sa pamilya, pinakamaysay sa pamilya, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, baka siyang magsabi, ayoko na, give up na, wala na tayong magagawa. Pag ganon, do not give up. Para may mangyari pa ring milagro, may himala pa ring maganap. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa iyo ng demonyo The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya para mawalan ka ng pag-asa. Ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Alam ng Panginoon mapapagod ka. Alam niya. Kaya yung demonyo, inuunahan na niya. Pag napagod ka, huwag kang lalapit sa demonyo. Mas lalo kang mawawala ng pag-asa, diskarte sa buhay. Lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahinga sapagkat maginhawang dalhin ang aking pasanin. Father, teka. Sabi mo, bibigyan niya ako ng pahinga. Bakit bibigyan niya pa rin ako ng pasanin? Ganito. Ang pasaning ibibigay niya ay mas kaya mo sapagkat kasama na siya sa pagbubuhat nito. Alam po ninyo yung pamatok na nilalagay dito sa batok ng isang animal, halimbawa baka o kalabaw o asno, nasanay tayo dito sa Pilipinas na isa lang nakalagay, di ba? Isang hayop lang, nakalagay isang pamatok lang. Sa mga Israelita, si Jesus ay isang Hudyo. Dalawa yan. Dalawang animals yung nagdadala. So magkahugpong na dalawang pamatok. So, in essence, sinasabi ng Panginoon, ito ang pamatok na ibibigay ko sa iyo. Karpintero ko, ako ang gumawa nito. Isang batok sa batok mo, isang pamatok, yung isang pamatok sa akin. At dahil mas malakas, mas makapangyarihan ako sa iyo, ako ang mas magdadala ng problemang ito. Basta, lumakad ka para madala kita sa pangarap ko para sa iyo. Yun lang. Yun lang hinihingi sa atin ng Diyos. Do not give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi kong sinasabi, hindi ka buhay ngayon kung wala nang magandang balakin para sa iyo ang Panginoon. Lalong-lalo na when it concerns your family. Sa mga nagpapapray over, manalo sa eleksyon,
Sa mga nagpapapray over, magka-asawa pa kahit may edad na. Sa mga nagpapapray over na magkapera. Sa mga nagpapapray over na sana matanggap sa ganitong gustong trabaho, mag-boom yung negosyo. Medyo hindi pa ako sigurado eh. Kaya yun ang sinasabi ko, matupad nawa ng Diyos ang maganda niyang pangarap para sa iyo. Hindi ko sigurado na yung pangarap mong negosyo, pangarap mong trabaho, pangarap mong manalo sa eleksyon, kung yan din ang pangarap niya para sa iyo. Pero isang bagay sigurado ko, pagdating sa pamilya, pagdating sa pagbabago, pagdating sa pagbabago ng mahal mo, pagdating sa pagkakasundo ng mga anak mo, pagdating sa pagnanais mong maiayos ang pamilya mo, yun, sigurado ako, pangarap niya yun para sa iyo. Eh di ba, yan ang pangarap natin lahat. Di naman ng mga material na bagay kundi ang maayos na pamilya at mga mahal sa buhay. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos. Siguro naman, nakapagtapon na kayo sa basurahan. And of course, ang tinatapon natin, yung mga bagay na hindi na kailangan. Mga bagay na sira na, luma na, pwede nang dispatcha. At kung minsan, iba't iba rin ang paraan ng pagtatapon sa basurahan. May mga nagtatapon na basta tinatapon lang. May nagsushoot naman para malibang-libang. Pero meron ding nagtatapon nang may matinding galit na nararamdaman. Yung sukat, mabasag yung basurahan na gano'n. Sa inis, stress. Wala naman ang tinatapon natin. Ano man din ang paraan ng pagkatapon natin. Sana, huwag natin itong gagawin sa pananampalataya natin. Sinabi ko po ito sapagkat narinig natin sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo ang isang maliwanag na paalala o warning mula sa mga unang Kristiyano noon hanggang sa mga Kristiyano sa atin ngayon. Sabi dito, huwag niyong pabayaang mawala ang pananalig niyo sa Diyos. Sa Tagalog, medyo manipis pa, medyo magaan pa. Kasi mas gusto ko yung translation sa Ingles na ganito, do not throw away your confidence in God. O di ba mas diretso? Kasi kung literal mong isasalin ito, ang pupwedeng ibig sabihin nito, huwag mong itatapon ang pananampalataya mo. Mas diretso ito kasi yung sense nung una, yung Tagalog, huwag niyong hayaang mawala ang pananalig niyo sa Diyos. Para bang may sense pa ito na hindi mo sinasadya na mawala ang pananampalataya mo. Pero yung do not throw away your confidence in God. Ang sense nun, mayroong deliberate, conscious attempt to throw it away and therefore to lose it. Anyway, parang ito yung sense nung sa Matthew 10:46, I think. Yung istorya ni Bartimeo, na isang bulag, nang marinig niya si Kristo. Ano ginawa niya? He threw away his cloak. Hindi ito basta bumagsak lang sa lapag. Talagang tinapon niya. Bakit? Alam niyang hindi na niya ito kakailanganin pa kapag pinagaling na siya. Yun, maganda yung sense doon. Pero pagdating sa pananampalataya natin sa Panginoon, huwag ka doon. Yung deliberate at consciously natin itong itatapon, mas mahirapan tayo pag ganon. Mas malala pa tayo sa nagtampo sa sinaing o sa kanin pag ganon. Sapagkat alam naman natin ang ginawa, ang ginagawa at gagawin pa para sa atin ng ating pananampalataya. Dahil sa ating pananampalataya, tayo naging tunay na mga anak ng Diyos. May access tayo sa Diyos sapagkat ang pinakatagapamagitan natin dahil na rin sinasabi sa atin ng sulat sa mga Hebreo ay ang Panginoong Jesus natin. May bonus pa ang ating mahal na ina. Kami pong mga pare po pwedeng sumablay pa sa aming pagdarasal para sa inyo. Kahit na sinasabi namin ipagdarasal namin kayo, pero ang ating Panginoong Jesus hindi. He always intercedes for us. Lagi niyang iniisip ang ating kapakanan. Lagi niya tayong pinagdarasal. Wala pong sablayan. Kaya't ang kanyang awa at biyaya ay available sa atin araw-araw. To top this all, ang buhay na walang hanggan na sa atin ay nakalaan. Wag lang
nating tatalikuran ang pananampalatayang yan. Tulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa ring napakinggan. Kaya nga, nagsimula yung paalala sa sulat sa mga Hebreo sa mga salitang alalahanin ninyo, remember. Alalahanin ninyo yung mga pagsubok na nalampasan ninyo. Nang pinapakita dito, hindi lang yung effort ng mga unang Kristiyano para malampasan ng mga pagsubok na ito, kundi ang mas pinalulutang dito ng sulat sa mga Hebreo, yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa inyo upang malampasan nyo ang lahat ng ito. Alalaong bagay sinasabi sa kanila, huwag niyong kakalimutan yon. Sapagkat kung wala ang Panginoon, hindi niyo malalampasan ang lahat ng iyon. At kung ginabayan kayo ng Panginoon, kahapon sa mga pagsubok na yon, gagabayan pa rin kayo ng Panginoon ngayon at sa mga susunod pang panahon sapagkat hindi nagpapago ang Panginoon. Come to think of it, bakit nga ba natin itatapon ang pananampalataya natin? Bakit nga ba natin sasabihin na hindi na natin kinakailangan ang pananampalataya natin, na pwede na natin i-dispatch ang pananampalataya natin? Kung hindi naman tayo stress na stress, lungkot na lungkot, at disappointed na disappointed. Kaya nga, sa maraming mga nangungumpisal, na ang ikinukumpisal ay nang hina po, na wala po ang pananampalataya ko. Lahat yan! Walang hindi umiiyak sa lahat ng yan. Lahat yan umiiyak. Sapagkat ramdam nila ang kanilang panghihinayang, sapagkat alam nila sa puso at isipan nila na nawala ang pananampalataya nila hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa kanila, sapagkat nagpadala sila sa mga negatibong bagay na naranasan nila. Kaya nga, nangungumpisal sapagkat yung pananampalatayang itinapon ay muli nilang hinahanap para makita in as much as alam nila na ito'y kailangan pa rin nila. Siguro naman, na-experience nyo na po yung may naitapon kayo sa basurahan, akala nyo hindi nyo na kinakailangan, pero kailangan nyo pa pala. Ay, nagkukumaw ko yun. Kahit na marumihan ka, kahit na lumuhod ka, isuot mo pa yung ulo mo sa basura, makakita mo lang, lalong-lalo na kung very valuable yan. Sana, ganun din tayo sa ating pananampalataya. Kahit na either intentionally or unintentionally, dahil sa emosyon natin, itinapon natin ang pananampalataya yan. Maging mababang loob tayong aminin sa Panginoon, nagkamali ako, Lord. Umabalik ako sa iyo. At gawin natin ang lahat para makita muli ang pananampalataya ngayon sa pamamagitan ng pagdarasal. Mas doblehin pa natin, gayon din ang ating pagsisimba, ang ating pagpapakabuti, ang pag-iwas natin sa tukso, at ang pagpapalalim uli ng ating relasyon sa Kanya. Gawin natin yung ginawa sa Lucas 15, nung babaeng nawala yung kanyang isang salaping pilak, sukat baligtarin niya, halughugin niya, ang kasulok-sulukan ng bahay niya upang ito'y kanya lang makita. Kasi alam niya, ito'y kailangan niya. At nung makita na niya, anong ginawa niya? Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan upang makisaya sa kanya. Ganon din ang gawin mo. Kung naranasan mong nagduwindel o sumadsad ang pananampalataya, o kaya itinapon mo ang pananampalataya mo, tapos nakita mo, nagkamali ka, kailangan mo ito. Hanggang sa matagpuan mo uli ang isang malalim na relasyon sa Panginoon. Sinabi naman niya, if you seek me with all your heart, you will find me. So pag naranasan mo uli iyon, sabihin mo sa iba, pangalandakan mo, ikwento mo, magkaroon ka ng testimonya. Hindi para makapagyabang sa kanila, kundi para sabihin din sa kanila na po pwedeng dumaraan sa pinagdaanan mo o po pwedeng daraan sa pinagdaanan mo na ang pananampalataya natin laging nandiyadyaan yan. Hindi mawawala yan. Ano man ang mga matitinding problema ang ating maranasan unless itatapon natin yan. Magpatotoo ka sa kanila na ang Diyos ay laging maaasahan. Wag lang nating itatapon basta-basta ang ating relasyon sa Kanya. Sapagkat na ating pag-iisip. Ang diferensya sa atin, alam niyo kung ano, masyado tayong mainipin. Gusto natin agad makuha natin ang ating hinihiling. Gusto natin trabaho agad, yun ang hiling mo eh. Gusto natin magandang negosyo agad, yun ang hiling mo eh. Gusto natin masolve agad ang problema, yun ang hiling natin eh. Magbago agad yung tao na ipinagdarasal mo, yun ang hiling mo eh. Maging masaya na agad tayo. Nakakalimutan natin maghintay. Nakakalimutan natin na dapat nating mas pairalin ang pananampalataya natin, hindi lang upang makuha ang ating hinihiling, kundi
upang matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano ang sabi? Seek first the kingdom of God. Pag sinabing kingdom of God, paghahari ng Diyos, kalooban ng Diyos, and everything will be given you. Yung kalooban muna niya, bago yung kalooban natin. Kung kalooban lamang natin, talaga ang ibibigay niya, napakadali nun para sa Kanya. Now, kung kinakailangan tayong maghintay, ay siguradong may mas pine-prepare siya. Something bigger, something better, something brighter. And when it is something bigger, brighter, and better, siguradong hindi lang yun para sa atin, kundi para sa mas nakararami, lalo na para sa mga taong mahalaga sa atin. Kaya nga sa ating mabuting balita, nung magtanim ng binhe, namunga ba agad? Nahitik ba agad? Nahinog ba agad? Hindi. Kaya nga ang paalala, you go on with your everyday life muna. Tama, humiling ka sa Panginoon, pero huwag ma-focus masyado kasi maiinip ka. Sana'y kung walang nangyayari, meron. Meron siyang ginagawa. At ang ginagawa niya ay hindi lamang yung gusto mo, kundi yung gusto niya. Sapagkat yun ang mas mahalaga. Sa gusto niya, bahagi lang, katiting lang na bahagi yung gusto mo. O hindi nga ba't sa pagtatanim? Sabi natin, kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Pero hindi lang yun. I mean, pag nagtanim ka ba ng isang buto, ang aanihin mo, isang manggalang din dahil isang buto ang tinanim mo? Hindi. Pag nagtanim ka ng isang binhi, marami kang aanihin. Sagana, kaing-kaing. So yung kalooban mo, yung isang binhi lang. Yung kalooban ng Diyos, yung kaing-kaing na mga blessing. Madali para sa Kanya ibigay ang hinihiling mo. Kung hanggang doon lamang talaga ang kalooban niya para sa iyo, pero you and people around you deserve something better, bigger, and brighter. Kinakailangan munang matupad ang kalooban ng Diyos para sa atin bago natin makuha ang ating hinihiling. Kaya dapat, kapag tayo nagdarasal ng ating mga hinihiling, gaano man tayo kaatat, ma-receive yung ganyang blessing. Ang mas magandang pakinggan na panalangin para sa Panginoon ay hindi, Lord, kailan mo ba ibibigay? Kundi, Lord, ano pa nga ba ang dapat kong gawin? Ano pa nga ba ang dapat kong isurrender sa iyo? Ano pa nga ba ang dapat mong iayos sa buhay ko? Maging sa pamilya ko. Ano pa nga ba? Sige, Panginoon, susunod ako, magpapaubaya ako. Sa gayon, palagay ko, mas mabibilis ang pagtupad ng Panginoon sa ating hinihiling sapagkat yung pagpapaubaya natin sa Kanya ay bahagi ng mas mahalaga niyang kalooban para sa atin, para sa bawat isa. Huwag nating ipilit yung gusto natin na maisasacrifice, yung gusto ng Diyos para sa atin sapagkat mas malaki ang mawawala sa atin. Bibigay sa iyo yung isang manggalang, hindi yung kaing-kaing. Hindi ko alam, pero pwedeng applicable. Yung nangyari sa alipughang anak, sabi niya, gusto ko yung mana ko, bigay mo na. Binigay sa kanya. Pero tingnan ninyo, yung ibibigay pala doon sa hindi nagmadali sa mana niya, yung panganay na anak, although nagkamali din naman, ito talaga. Pero anong sabi ng ama? Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. So mas maraming blessing yun. Hindi lang yung para sa kanya, kundi kung ano din yung para sa akin, ibibigay ko din sa iyo. So ito sana mga kapatid, ang hilingin nating realization para sa araw na ito. Lalo pat sa mga blessing na hinihiling natin, dala rin ng mga problemang nararanasan natin ay naiinip na tayo, naiinis na tayo, nabubwis na tayo. Huwag. Maging matyaga sana tayo at ang hangarin natin, yung anihan, hindi basta yung ating kagustuhan, yung kalooban ng Panginoon sapagkat alam naman natin at proven na dapat natin yan. Siya ang mas nakakaalam, mas tama ang kanyang paraan.
mas perfect timing ang kanyang panahon para dyan. Amen. Ilagay na, Do not worry. Don't worry. Huwag mag-alala. Yan din ang madalas na paalala sa atin ng Diyos. Kaalinsabay po ito ng mabilis at madalas niyang sinasabi sa atin, huwag tayong matakot. Bakit nga ba hindi tayo dapat nag-aalala? Two things. Simple lang para mas madaling maintindihan, tandaan. Sapagkat ang worrying ay irrelevant at irreverent. Irrelevant kasi hindi nga po mahalaga. Kanina, ni-research ko pa, kaya bahagya ako na late sa misa. Lagi kasi nating sinasabi, wala namang gamit yung appendix. Nakasasama lang. Dapat tinatanggal yan. Kanina, ni-research ko, meron palang gamit ang appendix. Hindi naman kasi yan ilalagay ng Diyos bilang parte ng katawan nating mga tao kung wala yang gamit. So, wag iisipin na ang appendix ay walang gamit. Naisip ko kasing ihalin tulad sa worrying. Ang appendix may gamit. Kaya mahalaga pa rin. Ang worrying, wala. Wala talagang gamit. Nag-research pa ako uli. Meron bang itinanghal sa Guinness Book of World Records na taong pinakamagaling, pinakamaraming worries? Kasi yung pinakapangit, meron pa eh. Pero yung pinakamaraming worries, wala. Kaya ang pag-aalala ay walang halaga. Sabi nga po, ng isang quote, worrying is like sitting on a rocking chair. Tumba-tumba. It keeps you busy, but it doesn't get you anywhere. Doon ka lang. Sa lugar na yon, hindi ka lumalayo. So, we can worry all day, all night, all week, all month, all the days of our lives. Pero walang maidadagdag sa atin. Walang positibo. Puro pa nga negatibo. O sige nga, meron bang taong nagsabi sa iyo, Mars, alam mo yung problema ko sa pera, yung problema ko sa sakit, solve na. Paano na-solve? Inalala ko lang. Maghapon, magdamag, hindi na ako natutulog eh. Tingnan mo nga ako. Hindi na ay bags to eh. Nakikita mo sa mga mata ko, ay luggages na yan. Laging namamawi sa mga kamay ko, pati mga paa ko. Kasi kinakabahan ako eh. Kasi baka magkaganon, baka magkaganito. Laging mainit ang ulo ko. Laging nakakunot ang noo ko. Lagi kong nasisigawan ng asawa ko, pati mga anak ko. Wala na akong ginawa kundi mag-alala. Ay, effective try mo. Solve na problema ko. By the way, yun nga palang nagsabi niyan ay si Sisa. Kaya i-try nyo rin nang pati kayo, maloka na. Walang ganun, Mars. Walang nadadagdag na mabuti ang pag-aalala. Puro pa nega. Kasi pag nag-aalala ka, malulungkot ka. Pag nag-aalala ka, hindi mo magagawa ang mga dapat mong gawin, ang mga dapat mong isipin. Mapapabayaan mo ang sarili mo, pati pakikipagkapwa-tao mo. Magkakasakit ka, mamatay ka. O di ba? Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:27, may maidaragdag ba kahit isang araw sa buhay mo ang pag-aalala mo? Wala. On the contrary, dahil sa pag-aalala, marami ng buhay ang nabawasan ng hindi lang ng isang araw, baka isang taon, 2 taon at marami pang taon. Dahil sa pag-aalala, hindi nakadaragdag, nakababawas pa. Kaya hindi mahalaga. Lubayan yan. Huwag mag-aalala. Worrying is irrelevant. Ikalawa, hindi na mahalaga, masama pa. Bakit? Worrying is irreverent. Irreverence to God. Hindi paggalang, hindi pagrespeto. Ang taong nag-aalala ay parang nagsasabi sa Diyos, Lord, naniniwala ako sa iyo pero hindi ako nagtitiwala. Paano yun? Naniniwala kang makapangyarihan siya pero hindi ka nagtitiwalang gagamitin niya ang kapangyarihan niya pabor sa iyo? Naniniwala kang mapagmahal siya pero hindi ka nagtitiwalang mahal ka niya? Naniniwala kang mabuti siya, pero hindi ka nagtitiwalang i-apply niya ang kabutihan niya sa'yo, lalo na ngayong meron kang problema, insulto sa Diyos yun. Walang pagrespeto sa Diyos yun. Siya na nagsabi na napakaraming beses, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Siya na nag-assure sa'yo na mas mahalaga kang di hamak sa milyong-milyong mga mayang pinapakain niya
kahit hindi nanghihingi sa kanya ng pagkain ng mga maya. Siya na nagsabi sa iyong mas mahal kanya at mas inaalagaan kanya kaysa sa mga magagandang halaman na iyong nakikita. At higit sa lahat, siya na nagpadala ng kanyang bugtong na anak para lamang iligtas ka. Ang hindi paniniwala sa kanya na maipapakita natin dahil sa ating pag-aalala ay hindi pagrespeto sa Diyos. Father, anong magagawa ko? Siyempre, concern ko pa rin yung health ko. Concern ko pa rin yung kabuhayan ko. Concern ko pa rin yung kinabukasan ng mga anak ko. Hindi naman sinasabing hindi mo maging concern eh. Ang sinasabi, yes, maging concern ka, pero alisin mo ang iyong pag-aalala. Ang concern kasi ay yung maisip mo paminsan-minsan. At iisipin mo lang siya kung kailan mo gustong isipin. Kasi meron kang mga ibang dapat gawin at ibang iisipin. Kasi may ibang buhay ka rin. Concern mo kasi, alam mo, aware ka. And you are dealing with it, much more you are praying for it. Pero yung worry, wala kang kontrol. Ginagawa mong pagkain. Kung si Kristo, doing my Father's will is the food that sustains me. Ikaw, worrying is the food that sustains me. Pero hindi ka binubusog, nilalaon, ginugutom, pinapahina ka pa. Ang pag-aalala mo, kinakarir mo ang pag-aalala mo. So sabi nga, when it comes to concern, we own our concern. When it comes to our worry owns us. Hindi dapat ganon. At ang sikreto doon ay yung sinasabi po sa 1 Peter 5:7. Ang sabi ni San Pablo sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to God because He cares for you. Ibigay mo ang lahat ng concerns mo. Ibigay mo ang lahat ng worries mo. Ibigay mo ang lahat ng anxieties mo. Yung mga causes nito sa Diyos. Why? Because He cares for you. Father, ginagawa ko naman yun eh. Kapag nagdarasal naman ako, sinusuko sa Kanya ang lahat. Ayun naman pala eh. Bakit ka pa rin nag-aalala? Kung binigay mo sa Kanya, bakit pag alis mo dito, dal mo pa rin yung mga isinuko mo sa Kanya? Ibig sabihin nun, hindi mo talaga binigay sa Kanya ang lahat. We are missing that most important word doon sa 1 Peter 5:7. All your cares, cast all of them. Hindi sinabing cast yung 99.9% cares mo. Hindi. Cast all your cares to Him. Lahat ibigay mo sa Kanya. Sapagkat sige ka, kapag yan ay hindi mo ginawa, nag-aalala ka na, sabi ko nga, ikakasala ka pa. Alam po ninyo, ang sabi dun sa mga naunang bersikulo, in fact, isang bersikulo lang. So 1 Peter 5:7, o ano yun po yung nauna? 1 Peter 5:6, ang galing. Ang sabi sa 1 Peter 5:6, ay magpakumbaba kayo sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga mapagkumbaba samantalang sinasaway niya ang mga mayayabang. Something like that. It's about humility. Pagpapakumbaba. Magkadugtong po yan. Ang sabi sa 1 Peter 5:6, magpakumbaba. Ang sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to Him. Kaya, casting all our cares to God is humility. While carrying all our cares or some of our cares ay pride. Yung pagpapaubaya talaga sa Diyos ng lahat ay pagpapakumbaba. Lord, hindi ko kaya. Pero kaya mo ito. Alam kong tutulungan mo ako. Ula ngayon, hindi ko na masyadong aalalahan nito. Isipin ko paminsan-minsan. Pero hindi araw-araw, hindi minuminito, hindi segundo. I'm casting all my cares to you. On the other hand, carrying even some of our cares, Lord, I got this. Kaya ko ito. Kaya ko ito. Kaya ba nga yan? Kaya, huwag po tayong masyadong nag-aalala. Hindi na yan mahalaga. Masama pa. Mamumroblema ka na. Hindi ka pa kalugod-lugod sa Kanya. Diba? Double suffering yun. Kinakailangan mo ng tulong. Hindi pa nalulugod sa iyo ang Panginoon. Ito sana ang ating makita, mga kapatid, sapagkat lahat tayo may mga alalahanin sa buhay. Ibigay natin ang lahat ng alalahanin na ito sa Diyos.
upang alalahanin man natin ay paminsan-minsan lang sapagkat alam natin ito ay inaalala at ginagawa na ng paraan para sa atin ng Diyos. Tingnan po ninyo ang picture ng Divine Mercy. Di ba? Yung isang kamay nakaturo sa kanyang puso, yung isa niyang kamay nakaganyan na parang nagbe-bless. Anong ibig sabihin yan? Para sa akin, simple lang. Sinasabi niya, kinaawaan kita, kinahabagan kita. Ang ibig sabihin ng awa at habag sa punto de vista ng Diyos, nararamdaman ko'y nararamdaman mo. Ako rin minsan sinabi ko sa Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Yan din ang nararamdaman mo, di ba? Naiintindihan ko yan. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Tulad ko, pagkatapos mong sabihin, Ama, ba't mo naman ako pinababayaan? Sabihin mo rin sa Kanya, pero Ama, sa mga kamay mo, binibigay ko ang Espiritu ko. Ikaw na ang bahala sa tapat. At kapag ganun ang ginawa mo, sabi niya sa kabilang kamay niya, muli kitang bubuhay sa huling araw. Literally or figuratively, ibabalik ko ang sigla ng iyong buhay. Pagpapalain kita. Mahal ka ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Huwag mong aalisin yun. Kaya nga ang sabi, wear the helmet of salvation. Niligtas ka na ng Diyos Hindi lang sa krus, kundi sa buhay mo. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Tandaan mo yan. Huwag mo aalisin yan sa iyong isipan, sapagkat yun ang pangahawakan mo. Mahal ako ng Diyos. Hindi po pwede kong isipin, hindi na ako mahal ng Diyos kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Di ba't pagsugal, kapag ang kalaban mo ay buta, zero, mahahalata mo ba? Hindi siya papahalata. Ganyan lang yan. Bakit? Binabluff ka niya. Ganon ang Diablo. Binabluff ka lang niya na parang hindi mo kaya. Binabluff ka lang niya na wala na daw mangyayaring maganda. Binabluff ka niya. Tinatakot ka niya. Pinagpapaalala ka niya. Bakit alam niya na kapag kumasa ka, kahit yung 1% pananampalataya, sa tulong niya, ang demonyo mapapataob mo siya. Kasi kahit 1% pananampalataya, aalagaan niya, aalalayan niya, kakaawaan niya. Ganon ang banal awa niya. Kasi iniintindi niya ang bawat isa. Inasmuch as, saan ba galing yung 1% pananampalataya na yan na nanghihina na? Saan? Di sa 100% pananampalataya na bawasan lang dahil sa dami mong naging problema. Si Tomas, hindi naman talaga siya dati nagdududa. Bakit siya nagduda? Ang tindi nung nangyari. Si Jesus yung inaasahan nila, pinatay ng walang laban. Hindi pa nabubuhay. Yun ang alam niya Masisisi mo ba siya? Ganun ka rin naman. Yung 1% pananampalataya na nanghina na kung meron ka niyan ngayon o kung darating yan sa buhay mo, nanggaling yan sa 100%, kaya kakaawaan ng Diyos yan Hindi ka naman tulad ng Pariseyong from the beginning, hindi na naniniwala sa Kanya. Naniniwala ka. It's just that, patong-patong yung problema. Hindi ka naman talaga bumibitaw Kapit na kapit ka sa Kanya. Kaya lang ang bigat-bigat na ng dinadala mo sa buhay. Kaya parang bumibitaw ka na rin. Pero sa totoo lang, ayaw mong bumitaw sa Kanya. At yun ay naiintindihan niya. Yun ay inuunawa niya. Kaya yun ay kaaawaan niya. Basta, kahit yung isa na lang na pagkakakapit, huwag mo ibibigay sa demonyo yun. Kapit lang. Sabihin ng iba, Father, wala na akong pananampalataya. Ba't kinakausap mo ko? Ba't nagdarasal ka? Ba't nagsisimba ka? Meron pa. Kung nakabitaw ka man, hindi ka niya binibitawan. Nakabitaw ka, nakakapit siya. Ganun. So wag kang mawawala ng pag-asa. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin
nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. Ni hindi masyadong narinig yung inutos mo, hihiyain mo. Simpleng pagkakamali, mumurahin mo. Tandaan mo yung minumura mong kasambahay mo. Pag uwi ng bahay niyan, anak yan, o kaya natay yan, o kaya nanay yan. Gusto mong minumura ang nanay mo? Niloko na ito, lulukohin mo pa. Umuutang sa'yo, papatungan mo ng patubong sobra-sobra, tapos sasabihin mo, tinutulungan mo lang siya. Kung hindi ka magpapatubo ng sobra-sobra, kung hindi niya kakagatin yon, magpapautang ka. Sa pamilya, ganyan din. May mga pagod na, bibigyan mo pa ng sama ng loob, patong-patong na ng problema, dadagdag ka pa. Ano sa paningin mo, sa pakiramdam mo, ang magiging pakiramdam nila? Ganito, dapa na, sinusudsud mo pa, sinusubsub mo pa. Huwag naman sana. Lahat tayo, totoong may pinagdaraanan. Kaya kung minsan, kung makapagsalita ka, gano'n na lang. Bakit? May pinagdaraanan ka rin sa pamilya mo eh. Okay. Pero, hindi lahat tayo pare-pareho ng pinagdaraanan. Hindi totoo yung kasabihang, we are all in the same boat. Sapagkat yung iba sa atin, naka-cruise ship. Yung iba sa atin, nakabarko. Yung iba sa atin, nakabalsa. Yung iba sa atin, styrofoam na lang ang hawak sa gitna ng karagatan ng problema. Ikaw, maganda pa support system mo eh. Nakahawak pa at parehong kamay mo. May humahawak pa sa'yo. Sila baka daliri na lang. Tapos, itutulak mo pa. Kaya sana mga kapatid, in this world, where the devil has spread so much hate, piliin nating maging mabait. Kasi, sigurado ko, people come into our lives not by accident. It's either pinupapunta sila ng Diyos sa atin, o tayo ang pinapapunta ng Diyos sa kanila. Either way, we can experience even a glimpse of heaven here on earth. If only we will choose to be kind, even just a little bit. Yung pang konting tip, konting smile, konting pagiging considerate, yung kahit hindi mo gusto yung binebenta niya, nakita mo, sigurado, tagal nang nasa ilalim ng sikat ng araw, bilin mo. Kahit ipamigay mo na lang yung binili mo. Sa pamilya, konting thank you, konting lambing, konting thoughtfulness, konting pag-aalaga, konting paghahalaga. Nako, kapag ganyan, kahit konti lang, masusungkit natin ang langit kahit saglit. It will have a ripple effect. Babalik at babalik. It won't be wasted. So isipin po ninyo, kung lahat tayo at kung lagi tayong magiging mabait, ang mundong ito ay magiging parang langit. So hindi po tayo nilikha ng Diyos para maging malungkot dito sa daigdig at upang maging masaya sa langit. Nilikha tayo ng Diyos upang dito pa lang maging masaya na tayo at upang maging mas masaya tayo sa langit. Ngayon pa lang, simulan natin dito ang langit. Sa mundong ito, na po pwede tayong maging kahit sino, piliin mo lagi na maging mabuting tao. Mas marami at mas dakila ang mga himalang ipagkakalob ng Diyos kung tayo ay naniniwala sa Kanya. Makailan ay may nakita ko na kalungkot-lungkot na post sapagkat ang isa sa mga kakilala ko sa Bulacan, miyembro ng samahan ng parokya, ay nasunugan. Uwi nila, tupok na, wala nang natira. So, pinost niya yung mga pictures ng pagkasunog ng bahay niya. Tapos, ang caption ay ganito, salamat sa Diyos at walang nasaktan sa pamilya namin at wala nang nadamay pa. Salamat kung may magbibigay na mabuting puso. Salamat sa Diyos sapagkat alam naming may maganda o mas magandang plano pa siya. Yun yung pagiging secure sa pagmamahal ng Diyos. Yung kahit anong mangyari sa atin, maniniwala tayo na hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa atin. Maraming paraan ng pagpaparamdam ng pag-ibig. Hindi lang yung gusto mo, hindi lang nag-iisa ang paraan ng Panginoon ng pagpaparamdam ng pag-ibig sa atin. Pwede kong sabihin na pwede siyang magparamdam din ng pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng hindi mga kaaya-ayang pangyayari sa buhay natin.
Huwag nating i-box ang Panginoon sa isang paraan lang ng pagpaparamdam ng pag-ibig. Sapagkat kung ang tao maraming ways of showing his or her love, mas talong ganun ng Diyos. Imagine kung yung nasunugang ito ay nagtampo sa Diyos. Inisip niya hindi siya mahal ng Diyos. I'm sure, mas magiging mabigat sa kanya at para sa kanyang pamilya ang lahat. And I think, baka maging mahirap sa Diyos. Natulungan siya na magkaroon ng isang mas maganda pang bukas. Kung nagtampo siya, kung nawalan siya ng pananampalataya, kung nagalit siya, kung hindi na siya sasampalataya o magsisimba. Yes, hindi nakabatay sa pananampalataya natin ang kapangyarihan ng Panginoon natin. Kaya nga sa Matthew 13:58 ay nakagawa pa rin naman siya ng mga milagro, kahit konti lang, sa kanyang kababayan, sa kabila ng hindi nila pagsampalataya. Maliwanag ang sabi doon, he wasn't able to do many miracles because of their lack of faith. So ibig sabihin, nasasaad naman din doon sa Matthew 13, nakagawa siya ng konti. This goes to show na hindi nga nakadepende sa pananampalataya natin ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng milagro sa buhay natin. Pero, pwedeng konti ang kanyang magawa dahil sa kakulangan o kawalan natin ng pananampalataya. Mga kapatid, kung may kiliti sa puso natin, may kiliti din sa puso ng Diyos. At hindi ito material na bagay. Hindi yun dahil nagdodonate tayo sa simbahan o tumutulong tayo sa mahirap. Hindi rin ito yung papuri natin at pagmamahal natin sa Kanya. Hindi yun ang nagpapamove sa Diyos. Hindi yun ang nakakatouch sa puso ng Diyos. Hindi yun ang nakakakiliti sa puso ng Diyos. Kundi yung maniwala tayo na minamahal tayo ng Diyos ng lubos. Maganda na nagbibigay pa rin tayo, nag-aali pa rin tayo sa Kanya. Maganda na nagpupuri tayo sa Kanya. Maganda na minamahal natin siya. Pero dapat ang lahat ng ito'y produkto lamang ng paniniwalang kaya ako magbibigay, kaya ako mag-aalay, kaya ako mamahalin ng Diyos. At kaya ako gagawa ng mabuti para sa Diyos, magpupuri sa Diyos, ay sapagkat alam kong mahal na mahal ako ng Diyos. Huwag po tayong padala sa takot. Huwag po natin kakalimutan ng lahat at tayo'y basta tatakbo na lang dahil tayo'y nagkamali lang. Sinasadya man natin o hindi iyan. Tayo man ang nagkamali o nagkamali ang ibang tao at nagsuffer lang tayo. Huwag tayong matakot. Sige, maging maingat ka na mula ngayon. Huwag ka nang tatanga-tanga sa pag-ibig. Pero umibig ka pa rin. Magpautang ka pa rin. Kung may ipapautang ka at sa nakikita mo'y kailangan naman talaga. Pero mag-ingat ka na. Nevertheless, magpautang ka pa rin. Mag-put up ka pa rin ng negosyo. Pero magtanong-tanong ka na kung paano mo palalakarin, ima-manage ito. Face the consequences of your actions. Accept responsibility sa mga naging kasalanan mo. Yes, mahiya ka. Pero lumaban ka pa rin. Mag-move on ka pa rin. Magtrabaho ka pa rin. Tumayo ka pa rin. Wala namang natatalisod nang hindi lumalakad ng pasulong eh. Kaya ka natatalisod sapagkat lumalakad ka ng pasulong. And so matalisod ka man, at least sumusulong ka. Eh bawat lakad mo ba natatalisod ka? Eh kung ganun, may diferensya ka. Pero kung bawat lakad mo, pasulong, pakonti-konti, paminsan-minsan, parte ng buhay yon. Hindi ka naman Diyos eh. Ang Diyos lang ang sapat. Ang Diyos lang ang hindi nagkakasala. Ang Diyos lang ang hindi nagkakamali. Ang Diyos lang ang hindi naloloko. Tao ka. The Bible even tells us, yung taong malapit sa Diyos, yung taong banal na, yung taong makatuwiran na, nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin, tayo pa kayang nagpapakabanal pa lang? Basta ang mahalaga, matalisod ka man, umuusad ka, sumusulong ka. Hanggang sa marating mo yung buhay at yung misyon na gusto ng Diyos para sa iyo. Tutulungan ka naman ng Diyos eh. Basta tulungan mo siya, itatayo ka niya, pero wag mong ibigay yung full weight mo kapag nadapa ka. Plakdang-plakda ka. Hindi. Iunat mo ang iyong mga baraso, iunat mo ang iyong mga binte, unti-unti kang makabangon at i-pull up ka ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo 3 beses,
binigyan ng tsansa ni Kristo si Pedro na makabawi. Hindi lamang talaga 3 beses eh. We keep on saying, God is the God of second chance. Pero pansinin po ninyo, medyo binabago natin. God is the God of second chances. So ibig sabihin, napakaraming chances. Sapagkat gano'n naman talaga ang Diyos. Kaya't kung binibigyan ka ng niya ng second chance, ng another chance, lalo pat seryoso ka namang bumabangon sa iyong pagkakamali, sa tuwing ikaw'y madadapa, siya na tumutulong sa iyong makabangon, ang tutulong din sa iyo habang panahon hanggang sa matupad mo ang iyong misyon, lalong-lalo na para sa pamilya mo. Yung ikay maging mabuting asawa, maging mabuting magulang, maging mabuting anak, maging mabuting kapatid, ano man ang pagkakamali mo, basta bumangon ka, maaabot mo yon sa tulong ng ating Panginoon. Andaan mo kapatid, ang daan ng kabiguan at tagumpay, isa lang. Pero yung tagumpay, mas malayo kesa sa kabiguan. Kaya't kapag hindi ka tumigil sa pag-abot ng pangarap mo, ng misyon mo bilang isang Kristiyano na maging mabuti unang-una para sa pamilya mo and then sa ibang tao, sa simbahan ni Kristo. Pag hindi ka tumigil, maabot mo yung tagumpay. Mapapagod ang demonyo na bigyan ka ng takot at pagkabigo sa buhay.